mo kung bakit sinibak siya ni Marcoleta dyan? Ha? O, eto, pakikita ko sa inyo kung bakit. Ayan. O, protected witness na ang mga diskaya. Putang ina yan. Kita mo? O, protected witness na yung mga diskaya. Bakit? O, kasi alam ni Boying, mali siya doon. Kailangan lang niya, dahil nakatutok yung mga kamera, magmukha siyang matalino, na alam niya yung mga nangyayari. Pero sa totoo lang, hindi talaga. O, kita mo ginawa sa kanya ni Marcoleta, pinaintindi sa kanya, mali ka, mali ka. O, anong ginawa niya? O, anong ginawa niya? Ayan, pasok sa Witness Protection Program yung mag-asawang diskaya. O, anong mahirap gawin doon? Susunod ka lang naman sa batas, Boying. Susunod ka lang naman sa batas. Pakinggan mo kung ano yung sasabihin ng mga diskaya. And then, kung meron silang civil liability, sampahan sila ng kaso. Kayo naman na magde-decide whether magiging silang state witness o hindi state witness. O, pakinggan natin ito, balitan to. Na sa Witness Protection Program ng Justice Department ang so-called BGC Boys at tinaguri ang King and Queen of Flood Control Projects. Pero paglilinaw ng DOJ, they are not yet off the hook sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Oh, nakita mo. Sabi ni Boying, pasok kayo sa Witness Protection Program pero you are not yet off the hook. O, sino magdi-decide nun? Kayo, di ba? Yun yung sinasabi ni Marcoleta na simula pa lang, nag-a-apply pa lang sila eh. Pinipigilan mo na. Ba't hindi mo muna tingnan? Hindi mo muna reviewin kung ano yung kanilang mga isusumbong? Bakit ayaw natin silang pagsalitain? Ba't ayaw natin silang pakinggan? Magsasalita na. Sila nga yung unang nagsalita eh. Sila nga yung unang naging whistleblower. Sumunod na lang tong mga buwaka ng inang mga taga-DPWH na to eh. Bakit ayaw mong pagsalitain? Kasi ang tinuturo nila si Romualdez. O, hindi ba? Sabi ko sa inyo, naka-witness protection program si Romualdez at saka si BBM eh. O, ngayon, tingnan mo, ginawa ni Boying yung sinasabi ni Marcoleta, o may nawala sa kanya. Protected witnesses na ang ilang sinibak na DPWH officials na sina former Bulacan District Engineer Henry Alcantara at former Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero alam nyo, kawawa itong mga bugok na to. Kasi alam ko hindi sila nagsasabi ng totoo eh. Na alam ko, wala talaga silang ebidensya. Wala silang ebidensya. Sila sa mga bunganga nila nagsasabi na wala kaming direktang pag-uusap with senators na ito. Hindi kami nagbigay ng pera sa kanila personal. Putangin na, paano mo may ko-convict yung mga tao na hindi mo sinuturo mo yung mga tao na hindi kayo nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay na wala kayong ebidensya tungkol doon? Ang sinasabi lang nila, inutos lang sa akin eh. Sinabi lang ni ganito eh, na para kay ganito eh. Tapos yung mga yun, naka-freeze yung assets. Walang due naman talaga. Kaya sabi ko, sirang-sira na ang buhay nitong mga tatlong itlog na to. O, bakit? Tangina na si Boying Rimulya, hindi ko alam kung hanggang baka sa next year, patay na yan sa... Baka makarma na yan o mamatay yan mamayang gabi, hindi ba? Hindi mo alam eh. O, matatanda na yan eh. Pwedeng, matatapos na yung termino nila. Iba na presidente sa susunod. Oo, pero pucha, sigurado ko itong mga tinitira nilang mga senador, itong mga dinadamay nila ng mga senador pa rin ng mga yan. At magiging mga senador pa ulit yung mga yan. Ang babata pa ninyo. Yun yung sinasabi ko na kung magiging whistleblower ka, siguraduhin mo na talagang nakakuha ka ng magandang deal. Kasi ang dami ng mga whistleblower na na pinabayaan na ng gobyerno. Tinan mo si Matubato, nasan na? Tinan mo si Ador Mawanay, nasan na? Tinan mo si Bicoy, nasan? Yung Bicoy, message sa akin yun, sir. Usap tayo. Putangin na mo. Kita kakausapin, loko-loko ka. Mamaya, madamay pa ako sa mga kahayupan nyo. Lahat sila pinabayaan na ng gobyerno. Kaya nga tingnan mo nangyari dun sa witness ni Risa Ontiveros. Bumaliktad na. Ilan ng mga witness ni Ontiveros ang
pinasok sa witness protection program na bumaliktad sa kanya, na walang tibay na maaasahan niyang mga yan. Nako po, kung ako sa inyo, kung ano talaga yung nalalaman nyo, yun ang sabihin nyo, hindi yung utos, inuutusan kayo. Kasi habang panahon, wala na, sinira nyo na buhay nyo eh. Habang buhay kayo, hindi na kayo patutulogin nitong iskandalo na ito. Kaya kung ako sa inyo, kung ano talaga yung nalalaman nyo, yung sabihin nyo, huwag kayo magpapadikta dyan kay Boying. Makakasama nila sa WPP ang mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Diskaya. Napakahalaga kasi ng kanilang pagtestigo. Yan yung sinasabi sa ni Marcoleta eh, bugok ka eh. Napakahalaga ng mga sasabihin nitong mga ito. Na in order for them to tell all, kailangan medyo, din tayo, medyo, di ba, yun natin sila. Liligawan mo din ng konti. Kasi syempre, may kailangan ka sa kanila eh. So, kailangan, ka din, bibigay ka rin ng konti, hindi ba? Para magkaroon sila ng kumpiyansa at magtiwala sila sa'yo. Importante, yun yung sinasabi ni Marcoleta, importante rin yung sasabihin ng Diskaya. Importante rin yung sasabihin nung kasi sabi nga kung pinoprotektahan ko yung mga Diskaya, hindi ko pinatawag yan. Hindi ko sila in-expose dito, pero the fact na pinatawag ko sila dito at ginisa ko sila ng ginisa, hinayaan ko silang gisahin ng mga senador, hindi ko pinoprotektahan yan. At naniniwala ako na maraming nalalaman ang dalawa na yan, kaya dapat makuha natin yung lahat ng impormasyon. At gagawin lang nila yun kung may witness protection. Kaya nga may witness protection eh. Kasi gusto nilang maging witness eh. Oh. Sa Senado, kundi sa mga susunod na panahon sa Sandigan Bayan at sa Regional Trial Courts kung sino man ang mayroong jurisdiction sa mga krimen na aming ipafile. Ayon kay Justice Secretary Remulla, binuo ang WPP para mabigyan ng seguridad at proteksyon ng mga testigo. Pero paglilinaw niya, ibang usapin ang pagiging protected witness sa isang state witness. Ayun, so yung pala isa, protected witness at saka state witness. Kapag ka state witness, wala ka ng liabilities. Oo, kapag nag-tell all ka at ikaw ang least guilty, pwedeng absuelto ka na. O ituturo mo lang lahat ng amo mo. 'Di ba? Kumbaga sa kartel, pusher ka lang sa kalsada o kaya mong ituro lahat hanggang doon sa Mexico. Ayan, pwede yan, 'di ba? Iba din naman yung protected witness. Ibig sabihin ng protected witness, hindi ka lusot sa mga kaso, pero papanatilihin ka naming buhay. Tutulungan ka namin, itatago ka namin, pero hindi ka pa absuelto. Pwede kang mag-decide ng ganun. Ikaw ang magdi-distinguish kung saan sila papasok doon sa mga yun. Yun yung sinasabi ni Marcoleta. Kunyari ka pa, hindi ka naniniwala, pero ginawa mo din. Di ba? Yan ang sinasabi ko, kayo nila Tulpo, puros kayo mga itlog eh. Ibig sabihin, hindi nangangahulugan na ang nasa ilalim ng WPP ligtas na sa mga ihahaing kaso. Kailangan ma-evaluate namin kung sino talaga ang pwede namin bigyan ng state witness status. Kasi hindi naman nangangahulugan na lahat gagawin mo state witness, di wala ka nang nahuli. Kinakailangan dyan. Yun yung sinasabi ni Marcoleta. Tangina ka kasing yabang-yabang mo, hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo. Mali ka na nga, pinaninindigan mo pa. O ngayon, na-realize mo, siguro, in-advisean siya. Uy, anong sinasabi mo dun? Tangina, ginawa kang tanga ni Marcoleta dun. O ngayon, sinong nanalo, sinong totoo, at sinong tama doon sa debate nila? Si Marcoleta, bakit? Tangina, tinanggap din niya yung mga Diskaya. Pinoprotektahan ni Marcoleta yung Diskaya. Gusto niyang maproteksyonan yung mga Diskaya para lumabas lahat ng mga nalalaman nila. Pero protektahan sila para hindi sila magkaroon ng kaso, makulong. Bobo din to si Ramon Tulfo eh. Siya ang nagsubpi na sa mag-asawa na yan. Hinayaan niyang gisahin nila Jinggoy yan. Paano poproteksyonan mo yan? Di sana, katulad ni Lacson, nung tinanong siya, iimbitahin mo ba si Saldico? Hindi. Yun ang pinoproteksyonan si Saldico. Kahit imbitasyon, wala man lang.
Pero ito si Marcoleta, the fact na inimbita niya yung mga tao na yan dyan, it means, pucha, hindi niya pinoproteksyonan niya. Kung pinoproteksyonan niya, tinago niya yan sa basement ng bahay niya. O katulad ng ginagawa ni Lacson at saka ni Tito Soto na pinoproteksyonan sino? Si Zaldico, hindi iimbita, at saka si Romualdez. Oo, na nung nabanggit na yung Zaldico at hinahanap na yung amo ni Zaldico, sabi nila, hindi, patunayan muna natin kay Zaldico. Oh, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. So congratulations kay Rodante Marcoleta. Hindi tayo nagsayang ng boto kay Rodante Marcoleta. Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming